Pag-usapan naman natin sa video na ito guys, no, yung tungkol naman sa 7 mga specific na panaginip na nagpapatunay ng iyong kapalaran ay ninakaw na sa iyo, no. So alamin natin dito, no. Kasi kadalasan talaga sa atin, no, tayo ng mga believers, wala tayong alam na sa pamamagitan ng panaginip natin, pwedeng manakaw ang destiny natin, no. Ang alam natin kapag nananaginip tayo, akala natin bunga lang sa masarap na tulog natin, no, or di kaya kung masama man yung panaginip natin, iniisip natin ito ay bunga lang. Maraming iniisip natin or bunga lang ito ng pagod natin. Ang hindi natin alam ay isang uri ng spiritual attack na pala yung nararanasan natin, no? Kasi ang pagnanakaw ng destiny natin ay nangyayari habang tayo ay natutulog, di ba? Ang mga witches na ito, hindi lang sila nakakapagnakaw ng destiny sa pamamagitan ng ritual or sa pamamagitan ng mga seremonya. Kung hindi, pwede rin nilang nakawin ang destiny ng mga believers sa pamamagitan ng mga specific na panaginip na ilalagay nila sa panaginip mo habang ikaw ay natutulog, no? So, alamin na lang natin dito kung ano-anong klase nga ba ng panaginip. Ano-anong mga panaginip nga ba yung palatandaan na ang mga destiny or kapalaran natin ay ninakaw na pala sa atin ng mga witches, no? Kung kayo man ay nakaranas ng mga ganitong panaginip, ay ang ibig sabihin ay parte ng kapalaran ninyo ay ninakaw na sa inyo, no? Kasi alam naman natin guys, no, na ang panaginip ay ito ang ginagamit ni God para ay makipag-communicate sa mga tao, di ba? Sa Bible, sa panaginip si God nagbibigay ng instruction sa mga tao, sa panaginip si God nagbibigay ng warning sa mga tao, no? Kaya ang panaginip, ang magagandang panaginip ay nagmula sa Diyos yan. Pero ang mga demon na ito, kaya ding mag-project ng mga kung ano-anong pasasamang panaginip sa atin. Intended para nakawin ang destiny natin na nakalaan ni God sa atin na mga believers, no? So, alamin natin dito, tatalakayin natin kung ano-anong klaseng panaginip nga ba yung nagpapatunay na ang mga kapalaran natin ay ninakaw na sa atin, no? Number 1 na dyan, kapag kayo ay nanaginip ng about sa kasal. Halimbawa, nanaginip kayo na umatin kayo ng kasal, nanaginip kayo na may ikinakasal, or di kaya nanaginip kayo na kayo mismo yung bride doon sa kasal, or kayo mismo yung groom doon sa kasal, no? Basta panaginip about sa kasal, ang ibig sabihin lang niyan, may nagnanakaw ng marriage destiny ninyo, no? Ninanakaw sa inyo yung kapalaran ninyo sa kasal, di ba? Imbis na kayo ay ikakasal na, pero ninakaw ng mga witches na ito yung blessing ng kasal na para sa inyo ay napunta na doon sa mga witches na yun. Kasi nga, ninakaw nila yung marriage destiny ninyo sa pamamagitan noong panaginip na yun na kayo ay ikinasal, kayo ay umattend ng kasal. Ang hindi ninyo alam, spiritual attack na pala sa inyo, no? Sa spirit realm, ang marriage destiny na to ay nag-a-appear siya bilang marriage garment or yung mga kasuutan na pangkasal, no, na nag-aantay na mag-manifest physically. Kaya ang mga witches na ito, kapag nag-project sila ng wedding dreams sa panaginip ninyo, ang ibig sabihin nito, ninanakaw nila yung garment ninyo sa kasal, yung kasuutang pangkasal ninyo para sa kanila mapunta, tinatransfer nila sa sarili nila, no, para sa kanila mag-manifest yung marriage destiny na yun. Kung ano man yung marriage destiny na nakalaan para sa inyo, para ma-transfer sa kanila mag-manifest, no? Yun ang ibig sabihin ng panaginip na yun, no? Kaya nga, kapag tayo nananaginip ng masasamang panaginip, yung mga kahinahinalang panaginip, bumangon tayo kaagad para i-cancel natin, i-rebuke natin, no? Kasi ako talaga kapag na-realize ko na yung panaginip ko ay kahinahinala, tumatayo ako kaagad, nire-reject ko, nire-rebuke ko. Ang sinasabi ko, I rebuke, I cancel, I reject any evil dreams that I had experienced during my sleep. I reject it, I cancel it, I rebuke it, I will not accept it as my reality. Every evil dreams that intended to steal my destiny is broken right now, and I declare it is already null and void and ineffective in my life. Ganyan-ganyan dapat, no, kinakancel natin dapat para hindi mag-manifest sa atin na mga nakaka-experience ng masasamang panaginip, no? Pangalawa naman na panaginip na palatandaan na ang mga destiny ninyo ay ninakaw na sa inyo. Kapag nanaginip kayo about sa tubig, kahit anong klaseng tubig yan, halimbawa, nagsiswimming kayo sa tubig, nagsuswimming kayo sa dagat, nanaginip kayo ng ilog, nanaginip kayo ng baha, nanaginip kayo ng ulan, or kahit na anong tubig yang napapanaginipan ninyo basta about sa tubig,
Ang ibig sabihin ay ninanakaw sa inyo yung spiritual authority ninyo or yung kapangyarihan ninyo spiritually. Ninanakaw sa inyo yung anointing ninyo. Iyan ang ibig sabihin, no? Ang napag-alaman ko na ang tubig pala sa panaginip ay nire-represent niya yung spirit realm, no? Particularly yung Marine Kingdom ang nire-represent niya, no? Yung connection sa Marine Kingdom, yun ang nire-represent ng tubig sa panaginip, no? Ibig sabihin, kapag nanaginip kayo ng tubig, ay hinihila nila kayo doon papunta sa marine altars na yun, no? At ang kapangyarihan ninyo spiritually ay tinatransfer nila doon sa altar na yun. Yun ang ibig sabihin kapag nanaginip kayo ng about sa tubig, no? Kaya mahalaga talaga na i-cancel natin ang bawat panaginip natin at naipag-pray natin kay God para mawala ng visa. Hindi ito mag-manifest sa atin, no? Sa physical na life natin, no? At saka pangatlo naman na panaginip na nagpapatunay na ang inyong destiny ay napalitan na kapag kayo ay nanaginip kayo about sa patay. Halimbawa, nanaginip kayo ng may namatay, nanaginip kayo na umatin kayo ng living, nanaginip kayo na na may taong patay na nakalagay sa kabaong, or di kaya na panaginipan nyo mismo yung sarili nyo na namatay na nakalagay sa kabaong na ibinuburol, mga ganong panaginip. Basta lahat ng panaginip na about sa patay, ang ibig sabihin lang niya, ninanakaw sa inyo yung lifespan ninyo or yung haba ng buhay ninyo. Ay, itong witches na ito na nag-project ng panaginip ng patay sa panaginip ninyo ay gusto niyang paikliin yung buhay ninyo. Gusto nila yung natitirang ang natitirang buhay mo dito sa lupa, dito sa mundo ay mai-transfer sa kanila. Yun ang ibig sabihin ng panaginip na yun, no? Kaya wag nating baliwalain yung mga panaginip natin about sa patay. Nakala natin, no, kasama sa mga na-experience natin sa pagtulog, ay yan ay spiritual attack yan. Dapat mai-rebuke, mai-cancel natin yan kaagad kasi kapag yan nag-manifest sa atin, mamamatay tayo ng maaga nang wala sa oras, no, na hindi pa natin destined na mamatay, ay mamatay tayo ng maaga kapag ito nag-manifest sa mga buhay natin. Kaya kailangan nating mai-rebuke, kailangan nating mai-cancel agad itong ganitong klase ng panaginip, no? Pang-apat naman na panaginip na nagpapatunay na ang inyong destiny ay napalitan na pala kapag kayo ay nanaginip ng about sa ahas. Halimbawa, nanaginip kayo na kinagat kayo ng ahas, nanaginip kayo na hinahabol kayo ng ahas, nanaginip kayo na pumapatay kayo ng ahas, nanaginip kayo basta about sa ahas, na ang ibig sabihin nito ay ninanakaw sa inyo yung breakthrough ninyo or yung mga pambihirang tagumpay na ibinibigay ni God para sa mga believers, no? Kasi tayo na mga believers nakaka-experience tayo nitong breakthrough na pinatawag, no, yung mga pambihirang tagumpay. Napag-alaman ko na ang ahas sa panaginip ay nire-represent niya yung delay spirits, blockage spirits, at saka destiny manipulations, no? Kaya kapag kayo nananaginip kayo ng ganito, madidili kung ano man yung breakthrough, dapat ay makamtan sana ninyo or di kaya ay ma-block siya, maharangan siya, no? Kasi nga gawa nga nung panaginip na yun, ninanakaw yung breakthrough ninyo or di kaya yung destiny ninyo ay mamamanipula nitong mga witches na ito, no? Kapag ito ay hindi nyo nagawa ng aksyon agad. Kapag itong ganitong panaginip, pinabayaan nyo lang kasi akala nyo nga normal, panaginip lang, walang katotohanan, ang hindi nyo alam, spiritual attack na pala sa inyo, no? Na ang destiny dapat na para sa inyo ay napunta na sa iba, natatransfer na sa iba dahil sa kapabayaan natin, kakulangan natin ng kaalaman, wala tayong alam spiritually, kaya pinapagbayaan natin yung mga masasamang panaginip natin, hinahayaan natin na maipahamak tayo or mag-manifest sa buhay natin, no? Panglimang panaginip naman na na-experience natin sa pagtulog natin na nagpapatunay na ang mga destiny natin ay ninanakaw na pala kapag nanaginip tayo ng lumang bahay, no? Halimbawa, na panaginipan mo, kung ang pasok sa panaginip mo na bumalik ka sa dating bahay mo or nakatira ka uli doon sa lumang bahay mo, or nanaginip ka ng mga dating eskwelahan mo, or nanaginip ka ng mga building na dating pinagtatrabahuan mo. Ang ibig sabihin lang niyan, may nagnanakaw ng progress mo, no? Ang lumang bahay sa panaginip ay, ang ibig sabihin ay hinihila ka niya para ibalik ka sa dati, di ba? Para hindi ka magkaroon ng progress, as in wala kang pag-unlad na ma-experience. Kung hindi, babalik ka sa dating cycle ng buhay mo. Kung ang dating buhay mo ay sobrang hirap, para ibalik ka doon kung ano yung dating cycle ng buhay mo, para hindi ka magkaroon ng increase, hindi ka magkaroon ng progress sa buhay mo, no? Kapag ikaw, halimbawa, patuloy kang nananaginip ng mga nakaraang lugar na sa buhay mo,
patuloy kang nananaginip ng mga pangyayari mo sa nakaraan, ang ibig sabihin, yung present life mo or yung magiging future mo ay magkaroon siya ng ng stagnation, yung walang kilos, hindi siya uunlad, hindi siya kikilos kasi nga yun nga yung purpose sa panaginip na yun para manatili ang cycle ng buhay mo. Kahit anong gawin mong diskarte dyan, walang kilos, walang progress. Kasi ako, experience ko to, kaya pala, lagi ako nananaginip na nakatira daw ako doon sa lumang bahay namin dati. Napapanaginipan ko lagi yung lumang bahay namin, as in, noong bahay namin nung bata pa ako, Kaya pala, yung mga ginagawa ko, naramdaman ko, hindi wala pa siyang nagiging progress dahil pala doon sa mga panaginip na yun. Kasi dati hindi ko alam na ang mga panaginip pala na yan ay spiritual attack pala yan. Lately ko lang nalaman na kapag nananaginip ka pala ng masasama, spiritual attack pala sa'yo yun. Kaya pala, naramdaman ko talaga na yung mga ginagawa ko ay wala pa siyang progress dahil madalas nga akong managinip ng lumang bahay namin. As in, yung bahay namin noong bata pa ako, yun ang napapanaginipan ko, pumapasok siya sa panaginip ko. Hindi ko alam spiritual attack pala sa akin yun, Pang-anim naman na panaginip na nagpapatunay na ang inyong destiny ay ninakaw na sa inyo. Kapag nanaginip kayo na lagi kayong late sa lahat ng mga appointments ninyo, Halimbawa, naiwanan kayo ng flight, hindi kayo umabot doon sa flight. Halimbawa, may flight kayo, sasakay kayo ng eroplano, na naginip kayo na naiwanan kayo doon sa flight. Or di kaya, naiwanan kayo ng train, naiwanan kayo ng bus, or na-late kayo doon sa appointment ninyo. Halimbawa, may interview kayo na panaginipan ninyo na na-late kayo, hindi kayo umabot doon sa oras, hindi kayo umabot doon sa interview na yon. Ang ibig sabihin lang noon ay may nagnanakaw ng timing ninyo, Yung speed ninyo, ninanakaw, yung bilis ninyo, ninanakaw, at saka yung mga opportunities na nararapat para sa inyo ay ninanakaw kapag ganito ang mga panaginip ninyo, Kaya wag nating baliwalain, Kapag nanaginip ka ng ganito, ninanakaw niya yung divine timing, di ba? Ninanakaw niya yung mga ordained na appointments na nagmula kay God. At saka ninanakaw niya yung mga opportunities na pwedeng mag-manifest sa'yo physically, di ba? Ninanakaw ng panaginip na ito, Kaya wag nating baliwalain. Kapag nanaginip tayo ng ganitong panaginip na lagi tayong nalilate doon sa panaginip natin, hindi tayo umaabot sa takdang oras, ay kailangan i-cancel natin, i-rebuke natin para hindi mag-manifest sa atin, Para hindi mananakaw sa atin yung divine timing natin or yung timing natin at saka lahat ng mga opportunities natin para hindi manakaw sa atin. Pang-pito naman na panaginip na nagpapatunay na ang ating mga destiny ay ninakaw sa atin ay kapag nanaginip tayo ng nawalan tayo. Halimbawa, nawalan tayo ng mga personal na gamit, nawalan tayo ng pera, or di kaya naghahanap tayo ng mga nawawala na bagay. Ang ibig sabihin lamang nito yung provisions natin na mula kay God, yung blessings natin na mula kay God ay ninanakaw sa atin, Tinatransfer nila sa kanila yung blessings natin at saka provision natin, Kaya wag nating baliwalain. Kasi ang losses sa panaginip or ang mga kawalan sa panaginip mo na nanaginip ka nang nawalan ka, ay magiging losses mo rin in reality sa physical na buhay mo, ay ganun din ang mangyayari sa iyo, magiging losses din siya, so magmanifest siya physically, Kaya wag nating baliwalain ito, Ang lost dreams or ang panaginip ng kawalan or nawalan ka sa panaginip ay magiging open gate siya. Baka isipin ninyo ang mga ganitong panaginip ay nagkataon lang. Ang hindi ninyo alam, ang ganitong klase ng panaginip ay sinasadya ng mga witches ito, bilang spiritual attack, kasi intended talaga nilang ginagawa ito para nga hindi natin mapuntahan yung destiny natin. Kung ano man yung itinakda ni God na magiging kapalaran natin ay hindi natin mapuntahan. Kung hindi, kung ano man yung destiny natin ay inililipat nila sa kanila, tinatransfer nila sa kanila, Kaya dapat mag-ingat tayo sa ganitong uri ng mga panaginip. Kailangan nga natin itong ma-cancel. Kapag ganito ang mga nararanasan natin, huwag nating baliwalain, dahil kapag binaliwala natin ay ibig sabihin ay gusto natin na na manakaw yung destiny natin, Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, kapag nanaginip kayo ng ganito, pilitin yung bumangon kahit na ayaw yung bumangon dahil nahihirapan kayong bumangon or inaanto kayo. Pilitin ninyo para ma-cancel ninyo, ma-rebuke ninyo itong mga ganitong klase ng panaginip para hindi ito mag-manifest sa mga buhay natin. At kailangan maipag-pray natin kaagad kay God itong mga ganitong uri ng panaginip, para maiwasan natin na ma-experience natin yung spiritual thief, yung
pagnanakaw spiritually. Kailangan natin i-cancel, kailangan natin i-rebuke itong ganitong klase ng panaginip. Ipanalangin natin kay God itong ganitong klase ng panaginip para hindi mag-manifest sa atin, no? Hindi natin ma-experience ito, no? Hindi magiging reality natin itong mga napapanaginipan natin na inaakala natin na mga normal na panaginip lang. Ang hindi natin alam, inaatake na pala tayo ng mga kaaway natin spiritually through panaginip na wala tayong kaalam-alam, no? Pag wala kang ginawang aksyon, pinabayaan mo lang itong mga panaginip na ito. 'Di ba? Tinulugan mo, halimbawa, no? Alam mo na nanaginip ka ng masama pero wala kang ginawang aksyon kung hindi tinulugan mo. Ang ibig sabihin, kinumplito mo ang atake ng mga witches na ito, no? Yung spiritual thief ay kinumplito mo, 'di ba? Kinumplito mo yung spiritual thief na likha ng mga witches na ito. Kapag pinabayaan mo ito, ang destiny mo ay na-transfer na mula sa spirit realm papunta sa demonic altar, no? Bago pa ito mag-manifest sa'yo, wala na, naagaw na sa'yo, nanakaw na kapag pinabayaan mo, no? Kasi nga, itong mga witches na ito, alam nila, no, kung ikaw ay nun, makakatanggap na ng blessings, makakatanggap na ng breakthrough, blessings sa marriage man yan, blessings na financial man yan. Alam nila, nakikita nila, nalalaman nila na ikaw ay waiting na para sa breakthrough mo, para sa blessings mo. Kaya bago pa man yun mag-manifest sa'yo, bago pa man makarating sa iyo, ninanakaw na nila. Kaya dapat maging alerto tayo. Dapat alam natin kung ano ang gagawin natin, no? Kaya sikapin natin na maiwasan natin yung ganitong pangyayari sa buhay natin, no? Kaya nga ako, natuto na ako, no, bago ako matulog, kino-cover ko yung panaginip ko ng blood ni Jesus. Kinukumit ko yung panaginip ko kay God, pinagpipray ko yung panaginip ko na huwag mapasukan ng witch na ito, no, through astral projection para walang mangyayari hindi maganda sa panaginip ko habang ako ay natutulog, no. Kaya dapat ay protektahan natin yung panaginip natin para hindi mapasok ng mga witches na ito, no, para hindi mapasok ng mga demons na to. Matuto tayong i-cover yung panaginip natin ng blood ni Jesus Christ, no. So, yun na naman yung aking mai-share sa inyo sa araw na to, guys. Pero bago ang lahat, mag-pray muna tayo, no. Ama namin sa langit, sa pangalan ni Hesukristo, lumalapit ako sa harap mo ngayon upang idulog sa iyo ang bawat masasamang panaginip na aking naranasan habang ako ay natutulog dahil natitiyak ko na ito ay hindi galing sa iyo. Nagsisisi ako sa pagbabaliwala sa mga pag-atake sa akin ng aking mga kaaway sa pamamagitan ng panaginip. Patawarin mo ako sa hindi pagdarasal pagkatapos ng bawat kahina-hinalang panaginip. Sa ngayon, tinugunan ko ang bawat 7 kategorya ng panaginip. Bawat panaginip ng kasal na nagnakaw ng aking kapalaran sa kasal, binabawi ko ito ngayon sa pangalan ni Jesus. Bawat panaginip ng tubig na nagnakaw sa aking spiritual na autoridad at pagpapahid, binabawi ko ito ngayon sa pangalan ni Jesus. Bawat panaginip ng kamatayan na nagnakaw ng aking mahabang buhay at mga taon, binabawi ko ito ngayon sa pangalan ni Jesus. Bawat panaginip ng ahas na nagnakaw ng aking tagumpay, binabawi ko ito ngayon sa pangalan ni Jesus. Bawat panaginip ng lumang bahay na nagnakaw ng aking pag-unlad, binabawi ko ito ngayon sa pangalan ni Jesus. At ipinapahayag ko na mula sa araw na ito ay susulong ako sa pangalan ni Jesus. Bawat panaginip ng pagkahuli o pagkaantala na nagnakaw ng aking tiempo o bilis, binabawi ko lahat ng aking mga banal na appointment ngayon sa pangalan ni Jesus. Bawat panaginip ng kawalan o pagkawala na nagnakaw ng aking probisyon at pagpapala, binabawi ko ito ngayon sa pangalan ni Jesus. Sinisira ko ang bawat tipan sa pamamagitan ng mga panaginip. Isinasara ko ang bawat portal na binuksan ko sa kaaway sa pamamagitan ng panaginip. Kinakansila ko ang bawat espiritual na paglilipat na nangyari sa pamamagitan ng panaginip sa pangalan ni Jesus. Ama, ipinapahayag ko ng iyong mga salita sa Awit chapter 126 verse 1 na ibinabalik mo ang aming mga kapalaran na ninakaw ng mga kaaway. Pinapahayag ko ang iyong salita sa Joel chapter 2 verse 25 na ibinabalik mo ang mga taon na kinain ng mga kaaway. Ipinapahayag ko ang iyong salita sa Job chapter 46 verse 10 na ibinabalik mo ng doble ang bawat kinuha ng mga kaaway. Mula sa araw na ito, magdarasal na ako kaagad pagkatapos ng bawat kahina-hinalang panaginip. Hindi ko hahayaan ang mga magnanakaw ng tadhana na magtagumpay sa kanilang masamang hangarin laban sa akin. Ipinapahayag ko ang iyong salita sa Isaiah chapter 54 verse 17, walang sandatang ginawa laban sa akin ang magtatagumpay.
tinatakan ko ang aking mga panaginip ng dugo ni Jesus. Iginagapos ko ngayon ang bawat mangkukulam na nakatalaga sa aking mga panaginip. At tinatanggalan ko ng kapangyarihan ang bawat mangkukulam na nagmamanipula ng aking kapalaran sa pamamagitan ng panaginip. Ipinapahayag ko na ang aking panaginip ay pawang banal na panaginip lamang na nagmula sa langit at hindi nagmula sa demonyo. Sa ngayon, tinatanggap kong muli ang lahat ng ninakaw sa akin ng mga kaaway sa pamamagitan ng 7 pintuan ng panaginip na aking naranasan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun lang naman yung aking ma-share sa inyo sa araw na to guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.